congressional district, kaduda-duda, bakit ka congressman ka, bakit ka hihingi ng proyekto tapos hindi mo dadalin sa distrito mo. So, yun, pinagtapat-tapat ko yung Excel file, tapos prinisinta ko doon sa Malacanang at a later date, April, checking ko lang kung yung phone ko kung ano April, ano yun. Tapos mas nagalit po si Presidente nung nakita niya yon. Sabi niya sa akin, ano bang pinagagagawa ng mga kasamahan mo sa Congress dito sa budget na to? Kasi nakita niya, meron ngang hindi pareho yung proponent tsaka yung distributor. So obviously, yun na yung naririnig ko na binenta yung proyekto. Po nasabi niya nga na pangatlong taon na niya sa panunungkulan, hindi matapos-tapos yung mga malalaking proyekto kasi nga kinukuha lagi. So doon ka nalaman na hindi lang ito nung taon na yon mukhang nangyayari na in the past. So kaya talagang galit po siya. Dalawa po yung kinagalit niya noon. Hindi lang po yung foreign assisted, hindi lang po yung flagship. Ang sabi niya po sa akin, anong pinagagawa ng mga kasamahan mo nung pinakita ko na hindi po match yung proponent tsaka yung district. Almendor DEO, 1,508,583. Ang gaan niya, 20,795,429. Kahit yung 10 billion, halos wala niyan eh. So kung makakita kayo ng 20, ito pinakita rin ko pala kay Presidente to, sabi ko nakakagulat. So talagang, nakakagulat itong area na to, paano lumobo ng ganito. Kong Toby, yung sinasabi niya na sa NEP pa lang may mga insertions na. Paano ba ito natin mahihimay? Paano ba natalisod? Or can you tell us the process? Ayun. Hindi ko po masasabi kung sa NEP pa lang ay may insertions na. No? Dahil ang pinaaral sa akin noon, ganito po yan. Ako po ay pinatawag sa meeting noong March 24, 2025, no? Sa Malacanang. At nahandun po si Presidente, si Sec Mina, at si Sec Manny Bonoan. Kasi po, ang problema po ni Sec Manny Bonoan is mag-election ban na, hindi pa na-award yung mga projects. Si Sec Mina naman, kinukulit daw siya ng House of Representatives na i-release na yung mga ang pinag-uusapan dito po yung FLR. Ito po yung pinahold na mga projects dahil nga nabawasan yung mga flagship projects ng executive branch at napunta dito sa mga insertions na to. So lahat po ng insertions, pinahold. Noong March 24, nung pagpunta ko sa meeting, nalaman ko na kaya pala ako nahandon is because yung House of Representatives, Your Honor, hindi pa binibigay yung listahan ng insertions. While the Senate, nalaman ko noon, nung January, nung hiningi, 3 days na bigay ng Senate. So sabay silang hiningan, yung Senate gave it within 3 days, yung House of Representatives hindi pa binibigay ng March 24. So ang role ko noon is hingin po sa House of Representatives. Mr. Chair, did they give you reason bakit tumagal ng ganon? I mean, inabot ng, you said, ilang linggo? Hindi, March 24 po. So January, February, more than 2 months. 2 months binigay sa yung listahan? Hindi, 2 months wala pa po nung pa. March 24. Okay. So tinanong ko kay Sec Mina, kanino ko hihingin? Sabi niya, ang kausap sa House is si Congressman J.J. Suarez. So paglabas ko ng Malacanang, hiningi ko kay Congressman J.J. Suarez yung listahan. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi walang i-release na FLR kung hindi nyo ibibigay yung insertion sa BICAM. So ang nangyari, natandaan ko, March 24 yon, March 25, nag-request sa akin ng meeting si Congressman Suarez tsaka si Congressman Dong Gonzales. So gusto nila akong makausap sa Manila Golf. Pilit nila akong tinatanong, bakit kailangan yung listahan? Sabi ko, yan ang utos. So kailangan ko lang sumunod. So, Che, when you say utos galing saan? Yung paghingi ng listahan? Oo. Utos po ni Presidente dahil galit na galit siya noon. Kasi nga, nabawas yung mga flagship projects, tinanggalan ng pondo. Mga dam po yun na malalaki. Tinanggalan ng pondo. So galit na galit siya noon. So, Mr. Chair, yung pondo, para malinaw mo mga kababayan natin ng flagship, saan po galing ito, yung pondo para sa flagship?
Hindi, nandun po yun sa Nandoon proposal na, ng... proposal. Nasa NEP po yun. Oo. So tinanggal sa NEP at pinalitan nga ng mga insertions. Okay. So So inalisan nila ng pondo yung flagship Yes po. programs. pinilisan ng pondo yung flagship programs ng Pangulo. Alam ko, karamihan doon dami. So galit na galit si Presidente. So pinapahingi sa akin yung listahan. So hiningi ko po yung listahan. So nabigay yan sa akin. Nung una, binigyan ako ng hard copy. Sabi ko, hindi ko naman mapapag-aralan kung hard copy yan. So binigay sa akin yung soft copy, 3 installment. Meron pa silang huling ayaw ibigay, pero sabi ko, hindi ko masisimulan. So Your Honor, so nung nakuha ko, ang una kong ginawa, kasi naririnig ko na yung sinasabi ni D.E. Alcantara na pag nakapagpasok ng budget, nakapag-insert, may kapalit. Yun po yung sinasabi ni D.E. Alcantara. So, siyempre, ako yung humingi ng listahan bago ko i-present ulit sa executive branch, sa Pangulo, kailangan sigurado ko dun sa listahan na yon. So since nadidinig ko na yung may kapalit para sa insertion, ang ginawa ko is yung file na yon, yung Excel, pinadala ko kay Yusek Cathy Cabral sa DPWH. Sabi ko, Yusek, pakilagay mo kung sino yung district congressman. And then, binalik ko yung file kay Congressman J.J. Suarez, same file. Sabi ko, isulat nyo naman kung sino yung proponent o funder. So, nung nakuha ko po yun, pinagtapat-tapat ko kung sino yung proponent at sino yung congressional district. Dahil para sa akin po, Sen, Your Honor, kung hindi pareho yung proponent at hindi pareho yung congressional district, kaduda-duda, bakit ka congressman ka, bakit ka hihingi ng proyekto tapos hindi mo dadalin sa distrito mo? So, yun, pinagtapat-tapat ko yung Excel file, tapos prinisinta ko doon sa Malacanang at a later date, April, checking ko lang kung yung phone ko kung ano April, ano yun. Tapos mas nagalit po si Presidente nung nakita niya yon. Sabi niya sa akin, ano bang pinagagagawa ng mga kasamahan mo sa Congress dito sa budget na to? Kasi nakita niya, meron ngang hindi pareho yung proponent tsaka yung distrito. So obviously, yun na yung naririnig ko na binenta yung proyekto. Kung Toby, Yes. hindi ko lang maintindihan, hindi ako naging congressman. Bakit mag-i-insert yung isang congressman ng ibang district sa ibang district? Ano 'yon? Para ano 'yon? Eh kasi po, ang duda ko doon, first of all, it's not logical. Di ba kami, congressman, kunyari, hihingi akong proyekto, syempre dadalhin ko sa nabotas. So since naririnig ko na yung bentahan, papaano ko ito representa sa Pangulo, tsaka kay Sec Mina, tsaka kay Sec Manny, na hindi naman ako yung masisisi. Kasi kung may mamali akong mabigay na impormasyon doon, ako masisisi, di ba? So bentahan, congressman ang nagbebenta sa another congressman? Hindi ko na po alam kung sa congressman, kung sa contractor, sa kung saan binibenta. Pero naririnig ko na kasi yung 20%. Pero kaya ko lang ngayon binabanggit yan because previously wala akong proof. So ngayon po, doon sa testimony ni D. Alcantara, nagkadugtong na yung duda ko, ay yung naririnig ko, open secret naman yan eh. Dinig na open secret yan na yung 20% pag in-insert, may kapalit na, ano bang term na ginamit niya po? Hindi ko alam kung anong term na ginamit Okay. niya eh. So, halimbawa si Congressman A sa District 1 nag-insert para sa distrito o District 2 ni Congressman B. Hindi, sir. Ibig Sir, sabihin, Sen. nun, ano lang to, Oo. hypothetical. Ano? Hmm. Si Congressman B, babayaran niya si Congressman A ng 20%? Hindi, maaring hindi po siya eh. Kasi minsan hindi alam ng congressman na si... Sir, Sen Ping, pwede pong Mr. Chairman, pwede pakita lang yung file para mas ma-visualize. Minsan kasi hindi alam ng congressman eh. Yun yung tinatawag na sagasa. Magugulat na lang siya pagdating ng GAA na may pondo. Hindi, yung nauna muna. Yung naunang file, yung kay Congressman Saldico. Yan po. For example, sige, next slide. For example po, si Saldico ang proponent pero ang congressional district na napuntahan is Abra. Ang total po niyan is 3 billion yata. Pag tinanong mo naman yung congresswoman dyan, hindi naman niya request. Ito naman,
saldi ko rin, napunta sa Occidental Mindoro. Pag tinanong mo na naman yung congressman, hindi rin niya request. So it's not logical, Your Honor, na yung congressman hindi magre-request, tapos babagsakan ng pondo. Tapos yan na naman, 3.1 billion, ganun din. So ang total po niya, 13.8. Pero Mr. Chair, narinig natin kanina, kamakailan, kila Engineer Bryce, na yung tinatawag na sagasa. Ibabagsak yung pondo without the knowledge of the congresswoman or the congressman. Tama po ba, Engineer Bryce? Yung sinasabing may sagasa. Opo, Your Honor. Okay. Pero tapos iba pa rin yung parking, di ba? Na pinapark yung budget. Opo, Your Honor. Thank you. Your Honor, ang intindi ko, pwede niya i-confirm, yung parking, kinausap muna, nakiraan. Kaya tinatawag na parking, nakiraan doon sa district congressman. Yung sagasa, kumbaga sa hit and run yun. Ibig sabihin, walang... Hindi, Tito SP, makikita na lang po niya yan doon sa GAA. Kasi magugulat siya, paglabas ng GAA, biglang lumobo yung distrito niya. Ganun ang mangyayari doon. Yun yung tinatawag na Mr. Chair, sagasa. walang paalam. So malalaman niya na lang pag nandoon na sa GAA Opo. na nadagdagan. So hindi niya pwedeng angkinin ng district congressman yon or congresswoman. Hindi, Dahil may hindi. may-ari nun. Hindi. Sa tingin ko, kung hindi yan substandard, kung hindi sumabog to na may substandard, may ghost, syempre for political purposes, aangkinin niya yon na siya nagpagawa. For political purposes lang, for political mileage, sabihin niya sa mga kababayan niya, ako yung nagpagawa nito. Pero ngayon, lumabas yung mga ganyan, nung tinanong ko sila, kasi tinanong ko yan eh. Siyempre, tinanong ko sa kanila, para lang sigurado ko na hindi nila request. Kasi baka request nila. Tinanong ko, sinabi ko, request nyo ba to? Sabi nila, hindi. So yun, so nung pinisentan ko to kay Presidente, galit na galit talaga siya. Kasi Mr. Chairman, paano daw nangyari yan? Just very quickly, Mr. Chairman, dun sa Yes. dulo no, 50 million, Zaldico, construction of building Nika Compound, Viluna Road, Barangay Pinyahan. 4th District yan, distrito ko yan sa Quezon City. District 4 yan. So yan, sinasabi ninyo, posibleng hindi alam nung congressman dahil sinagasa. Yes, posible, pero hindi ko na natanong yan, Sen Kiko, kasi ang tinanong ko lang yung sobrang lalaki. Di ba yung 3 billion, 3 billion, 3 billion. So my conclusion was, kung yung malalaki hindi pinaalam, I just concluded na posible rin. Kaya ito pong mga to, itong 13.8 na to, tsaka yung 2 billion sa Ako Bicol, tsaka 2 billion sa BHW, ang ginawa po niyan, hindi na talaga pina-release totally. Pina-hold na po yan totally at hindi na pina-release. Kasi nga, nung nakita namin yung presentation na ganyan, ganun yung lumabas. Okay. So, itong ganito kalaki, balik ho ninyo ulit yung 13 billion. Normal po ba ito? Or have you seen this before? I mean, ilang taon na kayo sa Congress? Nakailang balik na ho kayo. Normal po ba ito? 13 billion na care of a proponent isang congressman lang? Hindi po, yan na po yung pinakamalaking nakita ko. Tsaka yung nakakapagtaka dyan, kung babalik tayo doon sa Occidental Mindoro tsaka Oriental Mindoro, ngayon lang ako nakita ng GAA na 20 billion. Kasi yung dalawang linagyan niya yan ng 3.2 tsaka yung isang 3 something, nagsimula ang NEP nila 1.5 yung isa 2.5, meron yata. 1.5 yung isa, 2.5 yung isda, tapos nung okay, yung Occidental Mindoro DO nagsimula 2,530 million ang NEP. Paglalabas sa GAA, 20,999 million. Okay? Tapos yung isa, Oriental Mindoro DEO, 1,508,583. Ang GAA niya, 20,795,429. Kahit yung 10 billion, halos wala niyan eh. So kung makakita kayo ng 20, ito pinakita rin ko pala kay Presidente to, sabi ko nakakagulat. So talagang, nakakagulat itong area na to, paano lumobo ng ganito. Chair, isang tanong lang po. Yes. Interjection, sir.
Kahapon, ay nung isang hearing kong Toby, nakita namin kung paano lumolobo kasi yung una, yung ceiling ng SANEP, 4 na beses dadagdagan eh. Una, yung allocable na tinatawag, 300 billion yun eh. Pagkatapos merong leadership, parang 100 billion. Ito po ikinonfirm ni Secretary Bonoan at saka si Yusek Kati. Pagkatapos, andun yung UA, ito yung unprogrammed appropriation. At yung pinakamalaki, yung pang-apat, ito yung difference nung sinasabi mo na difference between the NEP and the GAA, ito yung FLR, another 400-something billion. Nung itotal ko, 1 trillion, yun po yung taba. Ito po yung excess pot ng ating budget. Salamat po, Mr. Chair. But Mr. Chair, ang nakuha ko lang kasi yung... Kaya ko lang naman nagawa to because inutusan ako na kunin yung insertions. In the previous year, hindi ko makukuha to kasi wala namang utos sa akin na kunin eh. Ito, napilitan lang silang ibigay yung 2025. Kaya nakuha ko yan. Kaya napag-aralan ko mabuti, Your Honor. Mr. Chair, Senator De La Rosa, with the very permission quick of lang kay Senator Turco. Congressman Chanco. Sir, itong list na pinakita mo, ito ay program Yes po. appropriations. Program po yan. Hindi ito galing saan program? Hindi program po yan talaga. galing sa Nakalagay UP. sa GAA. Nakalagay po yan sa GAA. Yan po yung mismong mga description, yan po yung mismong amount na nakalagay sa GAA. Ang pina-fill up ko lang doon sa Congress is kung sino yung proponent. So mismong galing po sa GAA yan. Pero hindi po na-release dahil nga nung nakitang ganyan, pina-hold ka agad yan. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Chair. I have one quick question lang po. Babalikan ko lang po si Sir Orly Gutesa. Sir Orly, nabanggit niyo ninyo kanina, ilang deliver po kayo kay Speaker, bahay ni Speaker Romualdez from Saldico? Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina, is 3 times po. 3 times po kayo nag-deliver. Ilan pong maleta po yun? Yung una po, nung una is 35. 35 na maleta. Opo. Pagpapunta kay Speaker. Opo, Your Okay. Honor. Pangalawa, Yung pangalawa is, ang pangalawa, di ko gaano siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. kayo yung escort Opo, nitong opo, okay. opo. Pangatlo po, Ang pangatlo nasa 15. okay. Mga ganun po. Puro sasakyan po ni Kong Saldi ang ginamit ninyo. Opo, yung mga ginagamit yung sasakyan ni Kong Saldi. Anong sasakyan po yon? Yung backup Yung niya? isa yung ano ba ito? Yung light high is na kulay white na bullet drop. Tapos may ginagamit kami na red plate dati na yung Hindi, yung kinakargahan ho ninyo. Kasi kailangan ho natin ma-establish ito para kasi mamaya, pag inimbita ho natin para tumugma-tugma. Opo, yun po yung mga ginagamit. Tapos yung GMC yata yun or Suburban na malalaki. Yung 37 po, nagkasya po doon sa Light Ace at saka Suburban. 37 na Bali 3 sasakyan po yun, Your Honor. 3 sasakyan po, Opo. nagkasya doon. Nagkasya po. Lahat, okay. Opo. So, ilang buwan po yun? Kung matatandaan niyo, 3 times a week, ilang buwan po? 7? Yung 3 deliver ko po is sa period lang po siya ng December po siya eh. So, December, 3 beses ka nag-deliver sa bahay ni... Hindi lang po kasi pag hindi na po ako duty sa basura, may mga ibang tropa kami na nakadetail, sila rin na nagde-deliver. Oh, okay. Wala ho kayong idea kung magkano lahat yon. Wala po kayong idea. O may idea kayo kung magkano yung bit-bit ninyo, di-deliver nyo po doon sa bahay ni Speaker. Yung sa 35, yun nga ho, na may nakalagay po na, may nakalagay doon sa post-it doon sa bawat malita, Okay. which is nakalagay po sa kanya is 48. Mhm. Ang taas po nun is malaki, yung mga rimuwa na malita. na Malita. malalaki. 48 million ang isa. Siguro po, yun ang ano niya. Parang big time pala. Kasi ang bigat po niyan, God, Paki-describe mo nga, gaano kalaki, describe mo kung nakatayo yung bagahe. pag Ayun. tumayo po ako, yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos eh. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, dito na transfer po ninyo sa bahay. transfer sa other sakyan po pag ano.
Okay, so dalawa, tatlong sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, sumunod po, 18 po na mga maleta. 3 times a week. yes, sir. Yun po yung actual na dutihan ko during the time. Pero yung iba, meron pang iba. Base doon po sa inyong group chat, may mga deliveries po kung Yes, wala Your- po kayo. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I will have one last question. Nagpadala po sa akin dito ng... Natatawa kasi si Mrs. Diskaya, kabisado rin nila yung mga sizes. Ano po masasabi ninyo? Hindi, comment lang. Kasi Sige po. sanay din kayo mawak ng malaking pera eh. Kadalasan po, sa 1,000,000 po na tagwa 1,000 pesos, ang bigat po nun ay 1 kilo. So tama nga. Nung mananabong na dati namin kasama rito. 1 kilo, 1,000,000. 1 milyon, so 50 kilos nga. 50. Okay, but before I end my questioning to Mr. Orly, okay. All right. Ito po ang tanong ko lamang. Sir, sabi niyo kanina, si Saldi ko lang po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Diretso po kay Saldi ko. Yes, Your Honor. Okay. Kasi po, pinadalan po ako dito sa Malacanang po ito. Mukhang ang background po di sa inyo pong biodata. Meron po ditong background, work experience. Kayo po ito eh. Master Sergeant Orly Gutesa. Tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted personnel, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, BIP Security, Presidential Communication Operation Office, BIP Security, Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Okay. Akala ko po parang galing sa Coca-Cola. So, okay. Wala na po. That's all, Mr. Chair. That's all my question. Thank you. Thank you, Senator Tulfo. Senator J.V. Arcito. Mr. Chair, considering that si Congressman Tiangco requested that he meron pa siyang prior commitment at 4, pero ano naman, lagi naman kasi magkausap na ito, siguro yung clarification na lang kung ilan yung total na FLR na na-hold na that is attributed kay Saldi. Saldi ko, ilan yung total. Ayun. Your Honor, yung total na hold na attributed kay Congressman Saldico is yung 13.8, yung 2 billion na ako Bicol, tsaka yung 2 billion po na BHW. So that's about 17 plus. 17 plus billion po. O halos 18, Your Honor. Pero I understand, yun na lang yung nahabol no? Hindi na nakita yung iba. Ang estimate yata is, correct me if I'm wrong, parang 60 billion dapat yung hinahanap, total. Hindi, pero hindi ko masabi, Your Honor, kung nahandoon yun sa BICAM kasi yan lang yung nakita ko na attributed to Congressman Saldico doon sa BICAM ng House of Representatives. Kasi ang hawak ko lang na file is yung sa House of Representatives, Your Honor. Siguro last na lang kasi I will just wait for also si Yusek Bernardo because yung iba pong inaano natin system. Yung nagalit si Presidente, aside from yung pong priority programs niya, yung mga dams, that was transferred or lodged in the unprogrammed appropriations, no? Tama ba yung foreign assisted projects kasama rin, no? Ayan, naalala ko to dahil ako yung nag-defend ng DOTR, na pinalipat nila from priority appropriations, pinalagay po sa yung foreign assisted sa unprogrammed funds. At isa ito sa ikinagalit ng ating Pangulo dahil alam ko po yung JICA ay lumapit sa kanya at ito po ay it was brought to his attention. Yes, tama po yun, Your Honor. Pati yung foreign assisted, local counterpart ng foreign assisted projects, ibig sabihin yun po yung commitment ng ating bansa doon sa foreign assisted projects, linipat po from the programmed appropriations doon sa GAA at linagay po sa unprogrammed appropriations. So dalawa po yung ikinagalit niya, yung foreign assisted tsaka yung flagship na nawala po, Your Honor. So ibig sabihin ay si RSP. Mr. Chairman, sinasabi ni Congressman Toby, nilipat. Sino gumawa nun? Ang pagkaintindi ko po is yung sa Committee on Appropriations. Kasi nung pinag-usapan niya nung una, nasa amin pa yung budget eh. Nung unang yung sinasabi po ni Senator JV na nagreklamo yung JICA, hindi pa po nagbabaycam nun. So nasa House pa yung budget nun. So ang understanding ko, ang inireklamo is yung
House version. Yun po yung understanding ko. Kasi alam ko noon, hindi pa tapos yung Senate doon sa Senate version ng General Appropriations Act. Siguro last point na lang. Senator JB, bago ko mag-last point, isa lang, kasi nagmamadali rin si Rep. Toby. Talaga pong magagalit ang Pangulo natin, Kong Toby, kasi hindi lamang siya foreign assisted projects, flagship project po ng Presidente. Maalala po ninyo, ito pong tinatanong ko kay Yusek Kati, na nandun po si Yusek Pangandaman, bakit ka ako sinulatan ka na huwag mong babawasan yung binigay na ceiling? From 79 million, gagawin mo 70. Kaya ang nangyari, Kong Toby, nung 2024, magagalit ang Pangulo, saga zero na eh. Wala nang natira eh. Ganun po yung ginagawa at talagang nilalagay po sa mga convergence projects. Yun po yung CSSP, SSP, SIPAG, BIP, LIP, kung ano-ano pa. Yun lang po. Salamat. Thank you. Tama po kayo, Your Honor. Kaya po nasabi niya nga na pangatlong taon na niya sa panunungkulan, hindi matapos-tapos yung mga malalaking proyekto kasi nga kinukuha lagi. So doon ka nalaman na hindi lang ito nung taon na yon mukhang nangyayari na in the past. So kaya talagang galit po siya. Dalawa po yung ikinagalit niya noon. Hindi lang po yung foreign assisted, hindi lang po yung flagship. Ang sabi niya po sa akin, anong pinagagawa ng mga kasamahan mo nung pinakita ko na hindi po match yung proponent tsaka yung district. At saka Thank you, Senator Marcoleta. Si Senator Tulfo is reclaiming his time. Later, you'll be recognized again. Sorry, Mr. Chair. Kailangan ko lang kasi importante po ito. Balikan ko lang po si Gutesa, si Sir Orly. Kasi po, matibay po kayo na witness. Sa tingin ko po, may mga nag-question po ngayon. Dahil kayo po ang una nagturo talaga dito po kay Speaker Romualdez. So I want to make sure po, pag binalikan ho tayo, tatayo po yung mga sasabihin po ninyo. Tama po. Kailangan ko pong tanungin, sir, anong year po ba kayo nagre-retire? June 30, 2020, sir. June 30, 2020. Ay, sir. Pakipakalanan mo nga po, sir, mga naging boss mo sa BIP Security. Doon po sa Bureau of Customs, sino po? Nung Your Honor, yung sa Bureau of Customs 2011 to 2013, Commissioner Rapi Biason. Si Rufi Biason, opo. Ay, sir. Alright. Pagkatapos po noon, saan po kayo napunta? Pagkakaalala ko, Your Honor, is napunta ako kay Vice President Jijumar Binay. Okay. Pagkatapos po noon, sa PCOO naman, anong year po kayo doon? Noong 2016, napunta naman ako kay Secretary Martin Andanar, Your Honor. Okay. Kay Secretary Martin Andanar. Yes, Your Alright. Honor. After po noon, saan po kayo? Bumalik po Active duty pa rin po kayo, ano po? Yes, Your Honor. Nire-request po kayo. Bakit po gano'n? Papalit-palit. Hindi pa kayo, parang hindi po kayo tumatagal sa isang office. May problema ho ba? Natatapos po yung sa BOC po, yung nagkaroon po ng kaso si Commissioner Biason. So, doon po kami naghiwalay-hiwalay. Then kay Gigi Marbinay naman po, Vice President during time of Gigi Marbinay, natapos po yung term ng 2016. Opo. At pagkatapos po kay Sik Andanar naman po ay nag-schooling po ako during that time po. Kaya nag-request po ako ng termination ng duty. Hindi na po kayo bumalik. Hindi na po ako nakabalik po sa kanya. Okay, pagkatapos po noon, bakit Marines po kayo, napunta po kayo sa Bucor? During time po kay, kay Yusik Paildon po. Okay. Nirequest din po ako noon ni Yusik Paildon na samahan siya within 9 months po yata yon pagkakaalala ko. Okay. Tandaan niyo po yung mga sagot po ninyo, ano po? Kasi baka cross-examine po kayo in the future, matibay po. Sa tingin ko po, nagsasabi naman po kayo ng totoo. Siguraduhin lang po ninyo na hindi po nabago yan. Ano po? Kasi hindi po ninyo naisama sa inyong affidavit. Ano po? Yes, Your Honor. Maraming salamat po. Mr. Chair, that's all. I will Sir, So, we'll Mr. Chairman, go ahead. kunti lang, dagdag lang doon. Mandatory retirement ka? Optional retirement, sir, Your Honor. What age ka nag-retire? 42, Your Honor. 42. Bakit ka nag-early retirement? Dahil based po doon sa nangyayari po sa IEP dahil nagkahigpitan na po. Tapos
may mga offer na po sa akin na nung nakapagtapos po kasi ako ng pag-aaral doon sa Ilagan City, nakakuha po ako ng opportunity during the time. Okay, basta Senator Bato. retirement. Thank you, thank you. Nakatatlo ka na. Si Senator JB, balik sa'yo. Siguro, last point na lang kay Congressman Tiangco, no? Yung po tungkol sa, Mr. Chair, dahil importante ito yung pong priority programs and foreign assisted fund na yung pagkakalagay sa unprogrammed appropriations, very, very controversial. Ang nangyari po daw tayo, ko siguro, i-confirm ni Congressman Tiangco, sabi daw, ng APRO chair nun, ilagay na natin yung foreign assisted at priority programs sa unprogrammed, total, sigurado naman yan na pupondohan. Kaya ilalagay na lang yung aming mga projects o listing sa program appropriations. Yan ba yan? Pwedeng maging totoo, Congressman Tiangco? Yes, it seems to be that way, no? Kasi pinagpalit Ibig sabihin dapat secured yung pondo po dapat nandun tayo sa regular. Opo. Tapos linipat po nila sa unprogrammed and then yung mga insertions, yun po yung linagay po nila doon sa program. So ganun po yung nangyari doon. Ano more questions, Mr. Chair? You're done. So next in line is Senator Bam Aquino. Yeah, magandang araw for Congressman Tiangco. So yung tinatawag po na FLR, that's for late release, di ba? Yun lang po yung ginamit na term doon sa insertions. Ibig sabihin, hanggat hindi napapag-aralan mabuti, i-hold yung lahat. Okay. Lahat ng insertions. And hinold siya based on the proponent, hindi siya hinold based on the project. So for example, nung nakita na may mga flood control, hinold rin po ba yung mga flood control doon? In FLR rin yung flood control? Di po, ganito po yun. Ang in FLR is the whole insertion. Okay? So, siyempre, ako po ang magpe-present, di ba po? So, hindi ko naman masasabi kung kalokohan yung project o hindi po kalokohan. Pero para sa akin, pag hindi po pareho yung proponent at yung district, Yun yung hindi senyales. imposible para Oo. sa akin, talagang red flag, ibig sabihin, hindi na pwede yun. So yun po yung recommendation ninyo. That's the basis of your recommendation to the President. That was my presentation na parang pag hindi pareho yung proponent at yung district congressman, pag pinagtapat-tapat, lalo na kung district congressman siya, para sa akin, kalokohan na Okay, talaga yun. suspect. That's the 13 billion. Yes, Congressman. 13.8 plus 2 plus 2. Tapos party list, imposible naman na may 2 billion kasi alam ko 150 lang po ang party list. So nung nakakita ako ng 2 billion, hold din yon. Yung mga maliliit lang naman yung halaga. Tapos pareho po yung proponent at pareho yung district na pinuntahan. Based on that only, I don't know the project. Based on that, at hindi masyadong malaking amount, sa tingin ko, okay. So ang mangyayari po nun, mapupunta po yun sa DPWH at sila na ang hihingi ng requirements. Kasi nung in FLR yan, ang tanda ko, wala lang po dito si Sec Manny Bonoan, former Sec Manny Bonoan. Nung in FLR yan, gumawa siya ng bagong guidelines para strictuhan. Ang isang kailangan nun, kailangan ng approval nung, basta madami, siguro mga 5 requirements yon. So sila na ang magve-vet kung yan ay valid projects o hindi. Hindi siya automatic na porket pareho yung proponent at pareho yung district, go na siya. Ang ibig lang sabihin, hihingin na ni Manny yung mga dokumento. Parang step by step. Yes. No? Oo. Kaya ang nangyari noon, nakikita ko na minsan meron pinago, tapos makikita ko doon sa report nakasulat non-compliant. Ibig sabihin pala, hindi maibigay yung mga requirements na hiningi ng DPWH. Kaya yung 18 na yan, hindi magmamatch doon sa naka-FLR pa sa DPWH kasi pagkatapos nasabihin na mukhang okay to, hihingan nila ng requirements. Hinigpitan nila yan eh. Dahil nga medyo may duda na
nagdagdag sila ng requirements at nakakita ako ng non-compliant. Kasi minsan, sa akin nagpa-follow up yung congressman, so ang gagawin ko, babalik ako sa DPWH, ano nangyari dito, kala ko okay, sabihin niya, hindi, non-compliant. Binabalik ko doon sa kung ano yung kulang na requirements. Congressman, sorry. Sir, no, I just want to reply. Siguro hindi naman po lahat ng congressman ay namimili ng district engineer, no? Alam po ni Yusek Bernardo yan, sa Nabotas. Kung sino yung next in rank, yun lang po ang napropromote. I have never requested for a district engineer. Alam ni Yusek Bernardo. Kaya yung mga district engineer ko, kung sino yung assistant district engineer, siya po yung napropromote. Can you confirm, Yusek? Yes po, Mr. Chair. Actually, yung district engineer po ni Kong Toby ay rose from the ranks dito sa district at nung po naging ADI yun, ay, nung inirekomenda po namin sa kanya, sabi niya, kami na bahala. So, hindi po talaga siya... Yeah, point well taken. Hindi, yung ito lang po, yung kay Senator Bam, papakita ko lang po yung isa sa mga ginawang intervention ni Sec Bonoan, dahil nag-stricto na sila eh. Yan po, yung date po niyan is April, pakibaba lang po. April 23, 2025. So humingi na siya ng signed municipal city mayor or provincial governor duly authorized through a sanggunian resolution, verified endorsement by the concerned DPWH implementing agency, either district engineer, regional district engineer, or UPMO. So nag-stricto na po sila nung nalaman po yan. Tapos I have one district here that I will make as a sample, yung lacking documents, no? Isa, project concept paper, may nakasulat POW, DUPA, ROA certification, straight line diagram, other agency endorsement, MDC, CDC, PDC, RDC, yan po yung mga lacking documents. ECC, CNC application, POW, DUPA, geotechnical boring results or geotechnical investigation certificate, proof of ownership. Yun, yan po. So ibig sabihin, Senator Bam, after maklear na mukhang legit yung request muna ang legit, no? I-vinevet pa mabuti ng DPWH kung legit yung project. Tapos, pag hindi po legit, yan po yung mga comments na lalabas na lacking documents. So, hindi po ibig sabihin na dahil mukhang legit yung request, legit kaagad yung project. So, madami pong ganyan na malalaman na legit yung request, pero hindi pa rin nare-release because kulang yung documents. Yun po, Your Honor. Thank you. Thank you, Congressman. Thank you. Back to Senator Aquino. Hindi ko po kilala si Yusek ano pong first name? Olivar Trigive. Trigive? Hindi, Yusek, ang kilala ko pong... Tatlong give? Hindi, ang kilala ko pong Yusek Trigiv is not from Malacanang. DepEd po yan. Yes. Number two, hindi ko po alam yung 2024 because ang instruction sa akin, hingin lang yung 2025 na insertions. So wala po akong alam tungkol dun sa 2024. So ang alam ko lang po is yung 2025 na insertions. Yun lang po alam ko.